Kabayan, noong mga naunang panahong dumating sa Pilipinas ang tilapia, halos walang nagbibigay ng pansin dito. Sa katunayan, pinipigilan pa ng ilang sektor ang pagpasok nito sa katwirang napakabilis dumami at makasisira di umano sa ating kapaligiran. Halos lahat ng mga bagong uri ng isdang pumapasok sa Pilipinas ay tinatanggihan sa una at ayaw tanggapin ng ilang dalubhasa o negosyante sa pangisdaan. Tinanggihan ang tilapia, ang hito, ang crayfish, ang pangasius at marami pang iba. Kabayan, ang pakiwari ng ating alamin ay sa dahilang baka makasira sa takbo ng negosyo at hanap buhay ng mga tumatanggi. At tulad ng sa tilapia, matapos ang ilang dekada, ito'y naging katanggap-tanggap na sa lahat at pinag-ukulan ng pansin ng marami sa larangan ng pangisdaan. Mula sa fry o kawag-kawag, fingerlings, hanggang sa lumaki para sa pamilihan at hapagkainan. Doon po sa pag-conditioning uli, reconditioning ng mga breeder, ano po dapat natin gawin? Una po, nabanggit ko, hanggat maaari magkahiwalay ang babae at lalaki. Then, pag naando na sila sa conditioning hapas, kailangan maganda ang pagkain na ibibigay natin para maganda yung development ng eggs nila ulit. Ano po ang pagkain ibibigay sa unang-una po na pagkakataon pagka reconditioning na po ng tilapia? Hanggat maaari po yung high protein feeds. Meron naman dyan bibigay. Pagkatapos, mga gaano katagal po sila sa reconditioning hapa? Sa reconditioning hapa po, hanggat maaari mga 10 days sila or 2 weeks na. Hindi sila magkasama, ha? Opo, magkahiwalay yung babae at lalaki. Pagkatapos po, ibabalik natin sila uli sa breeding hapa nila. I-reset po natin sa breeding hapa after 14 days. After 14 days, sabi po ninyo, paminsan-minsan magpapalit po tayo ng lalaki kung hindi man magpalit ng mga babae. Bakit po kinakailangan magpalit tayo ng lalaking breeder? Para po ma-upgrade natin yung mapuproduce na fingerlings ng ating breeders. Gaano po katagal ang period po para maging very effective at productive ang breeder na babae at lalaki? Dito po kung kami magpalit ng breeders, yung pong babae, kung kami po ay magpalit, 1 taon at kalahati hanggang 2 taon. Ang malimit namin palitan ay yung lalaki. Gaano ka-limit po? Pagkaka 3 croppings po, pinapalitan namin ng lalaki ang yung ipinaparis namin sa mga babae. Kabayan, ang payo ng ating alamin kung ano ang makatutulong sa kabuhayan at pangangailangan sa hapagkainan. Huwag nating tanggihan, bagkus hayaang makatulong sa buong sambayanan. Tilapia, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang akin po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na!
Kabayan, mamaya ang isusunod po natin ay ang ukol sa produksyon ng mga pukyutan. Honeybee Production, Kabayan, sa ating dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang sandali. Kamakailan, Kabayan, na dalaw ng ating alamin ang lalawigan ng La Union. Naipakita sa amin ng Don Mariano Marcos University ang pagdami ng mga nag-aalaga ng pukyutan. Lolit, sa inyong extension work, paano nyo pinipili yung mga cooperator natin at saka ipinaliliwanag sa kanila ang mga biyayang bigay ng Honeybee Production? Bago namin ma-select yung mga cooperators namin, yung first step is mag-undergo sila ng training. Yung pag-undergo ng training, doon namin madidetermine yung interest ng mga mag-undergo ng training. Doon namin mapipili yung mga magiging cooperators namin in terms of yung interest nila at saka yung capability nila talaga. Ganun talaga, kung pwedeng pumasok. Kung pwede silang Kasi may mga interesado pero hindi naman sila capable in terms of yung kung saan nila ilalagay yung mga colonies. At in terms of fund, kailangan din nila ng konting pundo para masustento yung project nila. Does it mean, Lolit, na kapag sinabi mong capability, dapat mayroon silang sariling farm o lupa na paglalagakan ito? Dapat lang para at least meron silang mapaglagyan. Specific example na lang si Doming. Si Doming, hindi lang siya beekeeper, kundi primarily farmer siya. Yes, farmer siya. Ngayon, nung nag-farming siya, kasi hindi namin ini-insist na maging main source of income nila. Ang beekeeping, dapat additional source of income lang. Kasi yung makukuha nilang income dito, hindi sapat para masustain yung family nila. So, additional source of income, yun ang sinasabi namin sa lahat ng mga beekeepers. Yan, papasok. So, ang ginawa namin, paraan para ma-determine kung capable yung isang farmer ay yung pagiging beekeeper ay yung pagiging farmer nila. When you say extension division o department ng sa DIMSU, ito sa honeybee lang ito? Yung office ng NARD, merong specific unit na extension. So, ang extension unit, ito yung responsible sa pagko-coordinate ng mga magiging cooperators sa beekeeping. Ibig sabihin yan, that is how important it is, Kasi nagbigay kayo ng sariling extension office, pagkatapos may NARD talaga, mayroong research division, lahat nandun na. Under ng NARD, merong research and extension. So whatever research outputs na madi-develop namin, yun ang importance ng extension. We have to extend all the results na magagather namin or ma-obtain namin sa research. So, importante ito kasi ma-disseminate namin yung mga magagandang results ng research namin out sa extension project namin. Pagka sa extension work, aside from the information that you have to disseminate, nagbibigay ka rin ng pondo? Depende. Pero ang ibinibigay namin talaga na libre yung serbisyo namin during monitoring. So, every now and then, yun ang ginagawa namin, nagmo-monitor kami to evaluate yung assess yung performance ng mga cooperators nating ito and at the same time, extend technical assistance. Ang proyektong ito, Kabayan, ay inaasahang makatutulong sa maraming Pilipino at sa kanyang kabuuan sa ating kapaligiran. Dagdag kaalaman ng palatuntunang ating alamin.
The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Antabay po kayo, kabayan, sa ating mga sagot sa mga kahilingan at katanungan mula sa mga nanonood ng ating palatuntunan sa telebisyon, sa YouTube at sa Facebook. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan, unahin po natin ang tanong at kahilingan mula sa mga sumusunod. Mrs. Adelina Yambot ng Pampanga at Esmeraldo Reyes ng Makati. Saan maaaring makakuha ng mga inakay o palakihing pugo o quail? Subukan po ninyo, kabayan, ang bayan po ng San Rafael sa Bulacan. Makipag-ugnayan po kayo sa kanilang Municipal Agricultural Officer. May talaan po silang mga nag-aalaga ng pugo. Ganoon din sa Bustos, Bulacan. At kaalinsabay nito, tanong kung okay ang pag-aalaga ng pugo o kung may pamilihan. Balak na dalhin sa lalawigan ng Bohol. Alam po ninyo, halos wala pong nag-aalaga ng quail sa Bohol. At hindi pa gaanong maraming nag-aalaga ng pugo sa buong Kabisayaan. At ang rabbit, kabayan, may special na market po ito. Pero sa dami po ng mga dayuhang Asyano na mahilig kumain ng karne ng rabbit o kuneho, hindi maglalaon, ito po'y magiging tanyag sa Pilipinas. Tanong mula kay Dante Pamintuan ng Hagonoy, Bulacan. At ang ukol naman sa stingless bees. Hiling na karagdagang kaalaman ukol dito mula po kay Mario Sandoval ng Malabon at Grace Park, Caloocan City. We started with Coco Shell. Yung technology po namin is nag-start sa Coco Shell. Pero po, ang disadvantage, although sabi natin madali siyang i-handle, kaya sa marginal people, i-handle kasi mura, diba? Tiyatapon natin yung bao. Pero sabi namin, it has to be presentable. Siyempre, nag-innovate naman tayo, sir. So, nag-develop ang iba ng mga boxes. Actually po, di ba, may isa kaming farmer, si Henry Rafael Saligao, he made his 3-layer apartment type. So, sinuport namin sila na magawin din yon. And then, when my husband went into beekeeping, mahilig siya mag-design, he made several designs. May hexagonal design siya. Gumagawa po siyang 3 layers na boxes for production ng colonies. Okay. Napansin namin, medyo sabi nung mga nakapanood sa programa sa ating alamin, Jerry, bakit ang gulo-gulo nung mga stingless bee kung ikukumpara mo dun sa mellifera, dun sa mga honeybees na pinakikita mo, yung kanilang mga bahay, yung mga saray nila, yung honeycomb, parang maayos na maayos. Samantalang itong sa stingless bee, parang magulo. Opo, kasi po ang stingless bee, wala po siyang comb actually. Hindi comb ang ano niya, pots po ang kanya nilagyan ng kanyang mga honey at sa kanyang pollen. Paano makukuha?
Ay, in-extract po namin. ganun? Kung ayaw mo po, kasi ang stainless beef po, ang honey niya is tangi, maasim na matamis. Ganun? Because po, pag extract mo, na-mix mo yung pollen at saka ang honey. So, fermentation ang nangyayari. Siyempre, good fermentation kasi mas sumasarap po yung honey kapag matagal mong ginamit sa ferment. So, kaya po ganun ang namin, ang klase ng Pero doon sa Mellifera baga po, mayroon siyang extractor na special extractor. Ito po hindi, wala kami extractor. Pero sabi ko nga sa husband, let's design. Hindi sila marunong mamahay? Malinis din po siya dyan. Actually, Bakit itim ang kanilang mga resin, mga wax yung nila? pong itim na yun, ay propolis po yun. Galing Bakit po itim yun. nga? Galing po yung resin sa mga halaman. Okay. Tapos po, yun ay ninid nila. And then yun po ay napangtakip nila sa mga ginagawa ng involucrum, ginagawa nilang parang landing nila area. Tapos protection. For example, open po ang box mo. Sa tabi, pinapasta nila yon. Yung may mga butas-butas na yun. Yan po ang mga hive entrances niya. Yun po ang tinatawag nating hive entrance. Yung entrance nila, alin dyan? Actually po ito po, napakasipag, 4 po ang entrance niya. Yung lahat ng mayroong entrance. Pero po normally, ang iba nagpipili lang isang entrance na na ginagawa. Pero ito po ay marami, ibig sabihin marami na siya talaga kaya gumagawa siya maraming entrance na hole po. Yung butas kayo gumawa? Hindi, ito pong butas na kami gumawa. Tapos yung kitang propolis po diyan, yan po ang kanyang Bakit nila binabalot ng propolis yung dinadaanan nila? Para po hindi mabasa, hindi mapasok ang tubig. Protected po. Saka yung mga predators, matalino po sila. Actually po, may kitang patay sa loob, ilalabas nila. May kaso po na nag-aral kami ng estudyante ko ng biology ng stainless beef. Okay. Ilagay namin po sa lagay namin ng salamin para ma-observe ng bata kung ilang araw mag-hatch into another stage. Umiyak yung bata, ma'am, tinakpan na naman ng propolis. Ayaw talaga nilang pakita. Tapos pag maginalaw siya doon, sisirain, nililabas nila. So that's how industrious they are. Ang Stainless Bees Gabayan ay napag-alaman po naming isang malaking proyekto sa ilang bansa sa ASEAN at ito po ay pinagkakakitaan ng marami doon. Q&A mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Mamaya, kabayan, ilang pagpapakitang gawa. Demonstration po mula po sa ating mga seminars na pinangangasiwaan ng GSK. Gabayan sa kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Kabayan, sa mga panahong ito, marami sa ating mga kababayan ang naghahanap ng mapagkakakitaan
at mapaglilibangan na ang kinakailangang puhunan o gastusin ay maliit lamang. Ang makasasagot po niyan, kabayan, ay ang mga seminar na pinangangasiwaan ng ating palatuntunan sa GSK. Mga seminar na tiyak na magbibigay sa inyo ng kasiyahan at kaalaman. Okay, narito po ang ilang pagpapakitang gawa o demonstration mula po sa GSK Center dito po sa Parañaque sa palatuntunan ating alamin. Ang gagawin po nating bonus recipe ay chicken bacon. So meron po tayong 1 kilo chicken breast, in-slice po thinly, boneless, skinless. And then, imamarinate po natin yan sa mga sumusunod na ingredients. Lagyan po natin siya ng salt, curing salt, phosphate, vitamin C powder. Haluin po natin ito and i-dissolve po natin siya sa 1/2 cup chilled water. Idagdag po natin ang refined sugar and ham spice. And then, para po magkaroon siya ng masarap na lasa, lagyan po natin siya ng smoke flavor. Then, pag na-dissolve na po natin, ilagay na po natin yung ating 1 kilo chicken breast. I-cure po natin ito for 24 hours. After 24 hours, pwede pong itabi natin ito sa freezer or pwede na po tayong magprito. Tama-tama po ito ngayong pasukan, pambaon po ng ating mga anak. So after 1 day, ilagay na po natin ito sa styro and then pwedeng i-freezer na. And then pag ipiprito, iprito nyo na lang sa, kailangan po gamitan ng mantika kasi po puro laman ito, healthy po itong ating bacon na to. Actually, matagal na ako talagang nanonood kay Ka Jerry. At ako'y talagang fans niya noong pa. Nainganyo ko dun sa kanyang mga ipinapakita na hindi lang sila kumakain ng masarap, kundi kumikita pa. So, nainganyo ako para gawin itong business. So, I invite everybody to join GSK. Kumita po tayo at kumain pa ng masustansya. Attend na po kayo, kabayan, sa mga seminars ng ating palatuntunan. Puno ng mga kaalaman at enjoy pa kayo sa mga makukuhang kaalaman mula po dito. Magkakaroon pa kayo ng dagdag kaibigan. Fellowship din po, kabayan, sa GSK Gabayan sa Kabuhayan. Mamaya sa ating extension service, kasiyahang nakukuha ng mga kababayan po natin sa pag-aalaga ng baboy mula sa Cavite, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery.
Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karne ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang akin po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! At tulad po ng ating nasabi, kabayan, dahilan sa naaalis na ang problema sa marumi at mabahong kapaligiran sa pag-aalaga ng baboy. Marami na ang gumagamit ng Feed Pro at paraang PIGS. Lalo na yung mga kababayan po nating namumuno sa mga bayan-bayan. Panoorin at pakinggan, kabayan. Konsehal, sa pag-aalaga mo ng baboy sa ngayon, at saka yung pagiging konsehal ng inyong lungsod, wala bang hindi ba nagtatalo, hindi ba nagko-conflict yan? May panahon ka ba para, ay subaybayan mo kung anong nangyayari sa ating mga alaga? Meron naman po. Actually, pag bibigay po natin ng serbisyo sa mamamayan po dito sa lungsod ng Tres Martires, may oras po tayo dyan. At sa pag-aalaga po ng hayop, gaya po ng ating babuyan, yan naman po hindi natin mapabayaan. Pagkat ito naman po may oras din, umaga, hapon, ang pag-aalaga po natin. At may kasama naman po tayong katulong sa pag-aalaga ng ating babuyan. Pero bakit ka napasok dito? Ito ba talagang matagal mo nang binabalak o ngayon pa lang pumasok sa isipan mo? Actually, noon po Kaya lang wala tayong panahon pa noon dahil nga nandito tayo sa sa pagseserbisyo. Ngayong naanuhan ko na po yung gaya po nitong pag-aalaga ng baboyang walang amoy, madali po na na-adapt po natin yung ng oras, ng pag-aalaga ng baboy. Kaya sa ngayon, natutunan na po natin ang ng baboy. Pero ikaw, from time to time, siyempre napag-uusapan ninyo sa konseho ang ganitong klaseng mga proyekto. Siyempre, isa pa rin sa mga pinoproblema ng mga lungsod na kagaya ng Tres Martires, yung nagrereklamo ang mga maraming kababayan natin, masama ang amoy ng mga alagaan. Ito ba hindi mo nababanggit sa kanila at pwedeng mairekomenda na pasukan ng marami pa nating nahihilig sa pag-aalaga ng baboy? Actually, pinag-usapan na rin po namin ng mga konsehal. Sa totoo lang po, hindi lang po naman akong konsehal ng bayan ang nag-aalaga po dito sa lungsod ng Tres Martires. Ilan na po kami na nag-aalaga ng kagaya po nito, yung baboyang walang amoy, sa pamamagitan po ng Feed Pro. Naano po namin yung iba namin kasama na mag-alaga rin po. At sa totoo lang, may mga inaisip po kaming mga programa dito sa aming lungsod sa pamamagitan po ng aming mayor na magbigay o maglaan ng pondo para po doon sa mga livelihood program na kung saan yung mga kababayan po namin na gusto mag-alaga ng baboy, mabigyan po namin ng tulong puhunan.
Sa bagay, noong mga panahong wala pa itong PIGS, siyempre, ang isang pinoproblema ng munisipyo at saka ng lungsod ay yung mga reklamo ng ating mga kababayan. Ito ba may pag-asa na with the support of the LGU, ng inyong konseho, at saka ng mga dalubhasa natin sa lugar ng Tres Martires, pwede nating mabigyan ng hanap buhay at negosyo ang ating mga kababayang nahihilig sa agriculture? Opo, sa ngayon po, ang sektor po na agrikultura po namin, binibigyan pansin po ng ating pamahalaan dito sa lungsod ng Tres Martires. At naglaan po ng malaking budget para po sa pagbibigay nga po ng tulong at pagbibigay ng mga livelihood. Yung sa nagnanais na mag-alaga ng mga hayop sa pamamagitan po ng agrikultura, kasama po sa mga programa ng ating pamahalaan na tulungan yung mga gusto na mag-alaga ng mga hayop gaya po ng babuyan. Ano to, dispersal program? Apo, iyon po ang aming proposal sa ating pamahalaan na mabigyan yung mga nagnanais na mag-alaga po ng hayop gaya po ng baboy. Okay, Joel, ilang konsehal ang nakumbinsin nyo rito? Bali sa ngayon ho, nasa 4 na ho sila eh. Marami na ho silang nag-aalaga ng baboy dito. Magandang halimbawa sapagkat mga pinunong bayan, ano? Opo, maganda. Unang-una nakikita ng mga kababayan nila o kabarangay nila yung mismong mga nag-aalaga mga nakaposisyon. Mga ilang barangay po ang masasabi nating agricultural sector pa rin dito sa Trece? Actually po, mula ng siguro kami po ay nasa 13 barangay lang po dito sa lungsod ng Tres Martires. Ang agricultural po namin ay mga nasa 4 na barangay po, o hanggang 5. At yan po ay pinakikinabangan pa rin ng lungsod? Opo, actually, yun nga po sinasabi namin, sa bilis ng progreso na aming lungsod, kumbaga yung na agrikultura, medyo napabayaan po. Kaya ngayon po, atin pong binibigyan pansin ulit ang larangan po na agrikultura, yung sektor ng mga magsasaka dito po sa aming lungsod. Ngayong may paraan na kabayan upang maiwasan ang masamang amoy sa pag-aalaga ng baboy. Wala na ring problema kung gugustuhin po ninyong mag-alaga ng nasabing hayop. Ito ngayon ang pinag-uukulan ng pansin at panahon ng maraming bayan sa buong Pilipinas. Sa dahilang ang baboy kabayan ay malaking tulong sa ating kabuhayan at hinding-hindi mawawala sa ating mga pamilihan. At ang karne po nito kabayan ay tiyak na laging nasa ating hapagkainan. Feed Pro Kabayan at PIGS mula sa ating Extension Service ng Palatuntunan. Ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karne ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo kabayan? Feed Pro na! Sa huling bahagi ng ating palatuntunan, muli po nating babalikan ang ukol sa isdang tilapia.
Panagot sa ating pangangailangan sa pagkain at hanap buhay, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo kabayan, sa ngayon, ang pag-aalaga ng isdang tulad ng tilapia ay hindi lamang doon sa may malaki at malawak na lupain. Okay na rin sa mga may maliit na lupaing mapaglalagakan ng nasabing alagain. Mula sa earthen pond, pwede naman sa mga konkretong tangke. Pwede ngang sa kahoy at canvas lamang kabayan o kaya'y plastic. Ang sa concrete pond kabayan, pwede muna ang latag ng hollow blocks. Ayusin lamang po ang palitada at bilugin ang mga kanto nito. Ito ang tinatawag na circular tank. At para doon sa tunay na maliit lamang, mga plastic drum okay na rin kabayan. Hindi nga lamang maramihan, pampamilya lamang. Pero sa fingerlings production kabayan, okay po ang mga drum. Daang libo din ang produksyon, depende po sa dami ng drum na inyong ilalagay. Okay kabayan, narito pa ang ilang payo ng mga dalubhasa at ilang kaalaman ukol sa isdang tilapia. Sa pagpapalaki ng mga breeder, ang sinusunod pa rin namin ay yung conventional na density na 5 pieces per square meter. Ganon. So ibig sabihin, 5 pieces per square meter, normally mga 3 hanggang 4 na babae at saka 1 o 2 na lalaki. Pero sa nakikita ko, meron kang ipinapaliwanag kanina. Yung sabi mo, mas maganda ang paraang likas, yung natural dito. Yes. Nagpaparami kayo ng similya o ng mga fingerlings ng kawag-kawag kaysa dun sa mga laboratorio. Yes. Pero hindi ba nasasayang at nakakawala lamang ang mga tilapiyang maliliit? Ang ginagawa namin, pagka gaya sa amin na natural ang fry collection namin, o yung tinatawag nating pond base, ang ginagamit namin na breeding pond ay maliliit lang ang area para madaling maikutan ng nangongolekta ng similya ang kabuuan ng pond. So, kung mapapansin nyo yung mga ibang fish pond na nadaanan nyo kanina, ginagawa na naming maliliit kasi mas efficient ang pagkukuha ng similya. Pero gaano karaming fry ang nakukuha ninyo kapag ilan ba pinapakawalan pag nagbibreed sila? Gaya sa isang breeding pond namin na 500 square meters, ang kabuuan ng mga breeder dyan ay mga nasa 2,500. Okay. So mga 2,000 na babae at 500 na lalaki. Okay. Tapos ilang fry ang inaasahan yung makukuha ng mga kolektor? Sa experience namin, yung mga aabot tayo sa 2,000 na inahin, normally ang nakukuha namin 200 fingerlings bawat inahin. Okay. So hindi na naglalayo doon. So may mga at least mga 40,000, ganon. 40,000. 40,000 na sa 200 lang ano? Sa 2,000 sa 200. Ilan 'yon? 400,000. 400,000. Nakukuha naman lahat 'yan. Nakukuha 'yan. Paano niyo binibili yung 400,000 na kinukuha ng mga kolektor? Ayan po nilalagay natin sa hapa. Doon kasi namin yung technology namin na Sexaverse. At bawat hapa, alam namin yung ilan ang nilalaman ng bawat hapa. Meron na kaming sukatan na sa tagal naming experience, random sampling namin kung ilan laman ng takalan namin. At pagkatapos ng bago kami mag-aahon ng similya, alam mo, may order sa amin na 100,000, alam namin kung ilang hapa ang iaahon namin. Anong ginagawa sa baluktot at tilapia? Yung mga baluktot na tilapia, normally yan, may mga deficiency yan sa nutrition. Ano? Minsan naman, inborn talaga yan. Ano? So ang ginagawa namin, hinihiwalay na namin yung mga baluktot kasi ayaw namin magkaroon ng deformities din yung mga fingerling na makukolekta namin. So tinatabi namin yan. Kung malilit pa, tinatapon na lang namin. Kung malilit pa. Karamihan, hindi na namin talaga sinasali sa breeding operation. Okay, dito sa ginagawa ninyong pagpili, sabi nyo maganda pagka lumaki ito, fast growing, mga ilang, halimbawa, palakihin na ito para ipagbili at mapunta sa palengke, mga ilang piraso sa 1 kilo? Ito sa isdang ito, we expect to harvest
4 pieces per kilo in 3 months time. Mga 250 grams. Yes, per- yan yung target namin which na-achieve na namin ngayon doon sa iba naming farm. We want to continue that. Gusto namin na 3 months lang, dapat maximum yung 4 months, mag-harvest na. Kasi karamihan ngayon, it's very sad na ngayon, ang mga tilapyahan ngayon umaabot na sa 6 na buwan. Oo, matagal, so gusto namin ngayong i-introduce itong concept namin na kahit 3 months pa lang, makaka-harvest na. Kung sakasakaling napararami nyo ba ito, ito ba hindi mauubos, hindi magkakaroon ng inbreeding, hindi kayo kakapusin sa mga darating na araw, at papaano kung kayo po ay umabot doon sa napakarami ng nag-aalaga ng inyong citralada? Ini-ensure po namin na makaka-catch up kami sa demand kasi meron kaming continuous na tinatawag naming GP program. So ibig sabihin, gaya nung sinasabi nung isang tao namin na isang taon lang namin ginagamit yung breeder. So halos every quarter may hinahanda na naman kami mga bagong breeder. Pamalit dun sa mga kinakal. Maliban pa doon, nagdagdag pa kami ng mga raming breeders. At kung sakasakali, mag-iimporta pa rin kayo? Siguro next time, ang gagawin na namin dito, kabayan, is that mag-a-attend kami palagi ng mga Tilapia Congress. Kung mapapansin nyo, yung mga technology na bago, normally na i-showcase sa mga Tilapia Congress. So kami, ni Jimmy, palagi kami nag-a-attend ng mga Tilapia Congress, whether ito sa Amerika, sa China, sa Thailand, palagi kami nag-a-attend kasi doon mo makikita yung mga bagong discoveries ng research. At kami, naniniwala kami na gusto namin palaging nauuna. Kung hindi pa proven sa Philippines, gusto namin i-prove na kami muna. Para pag maganda, kami ang unang magtuturo sa mga fish farmers natin na meron talagang technology available. At tulad ng ating nasabi, kabayan, ang tilapia ay pwedeng alagaan at palakihin sa iba't ibang sisidlan, pond, concrete tank, plastic pond, sa mga drum at marami pang iba. Hindi tulad ng ibang isda, mahihirapan ang isang kapos sa puhunan. Samantalang ang tilapia ay madali pang alagaan at palakihin o kaya'y paramihin. Tunay na biyayang bigay ng ating may kapal. Ito ay tinatawag na St. Peter's fish. Masarap na isda, kabayan. At kung kayo ay may tiyaga at sipag, makapagbibigay pa ng kasiyahan at hanap buhay. Tilapia, kabayan, mula sa palatuntunan